Magandang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Nandito po muli tayo sa ating Zoom meeting. Welcome po sa inyong lahat. Ganon din po sa ating mga kapatid na nasa Facebook Live po natin ng Arca Ministry of Biblical Apostolate. Ganon din po sa ating YouTube channel. So magandang gabi po sa inyo lahat ng itong September 16, 2025. So ngayon po, magkakaroon po tayo ng isang special night dahil po ang ating po mga makakatulong po sa atin para sa ating pagdadaloy po ng Biblical Spirituality Weekly ay lang iba kundi ang mga kabataan ng Ministry of Biblical Apostolate. So magsisimula na po tayo. Sila po ay taga-iba't ibang mga parokya at welcome po natin sila. So ngayon po, isimulan natin ayon po sa lagi pong ginagawa po natin ay gawin po natin yung ating recap or the summary of the last reflection. Ang ating pong ang ibibigay po ng summary sa atin si Brother Ivan Winchell Estrada. Good evening po, brother. Long time no Good see evening in po, person. sister. Ayan po. So, let me share po my 3 points to summarize the gospel reflection from last week. First po, pakikisa sa Diyos Ama. So, base po sa napagkwentuhan last week, sa Ebanghelyo, sinabi po doon ni Jesus na walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit ang anak ng tao. So, dito po parang pinapakita nito ng ating buhay ay may patutunguhan na mula sa Diyos tayo at mula tayo sa Diyos at sa Kanya rin tayo babalik. So, gaya nga ng nabanggit ni Jesus na siya ay galing sa Ama at bumaba sa lupa, nagkatawang tao siya at babalik din sa Ama. At ang ating pakikiisa sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa hinaharap na buhay natin, kundi pati sa kasalukuyan. So, sa paraan ng ating pamumuhay dito sa lupa. And nakikisa tayo sa buhay ng Diyos sa tuwing pinipili nating magmahal. So, dahil ang Diyos mismo ang unang nagmahal sa atin at patuloy tayong minamahal. So, una po is pakikisa sa Diyos Ama. Pangalawa naman po, gaya ng nabanggit ko kanina, pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos. So, hindi tayo paano tayo makikisa sa Diyos Ama? Yun ay sa pagmamahal. So, gaya nga ng famous Bible verse natin, 'di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world, He gave us His only Son. So, hindi lang yung pagmamahal ng Diyos Ama, 'di ba? Pagmamahal ng Diyos Anak. And sana tayo rin, ganun din tayo. Hindi makasarili ang pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? Ito yung handang mag-alay, handang magbigay ng buong sarili, handang magsakripisyo. At sa sarili nating buhay, ang pagsasabuhay ng pagmamahal ng Diyos ay nangangahulugang magbigay ng sarili para sa iba. Pagbibigay ng oras, pagmamalasakit, pag-unawa at pagpapatawad sa isa't isa. At ang ating pagtugon sa kanyang pag-ibig ay sana maging saksi ng kanyang kabutihan sa mundong kadalas ay nakakalimot na mayroong Diyos na nagmamahal. At paano nga rin ba nagmahal si Jesus? Paano niya ba pinakita yung pagmamahal niya sa atin? Yun ay sa pamamagitan ng pangatlong P, which is pagpapakumbaba. So, pakikisa, pagmamahal, pagpapakumbaba.
ang pag-ibig ni Jesus, 'di ba, nakaugat sa pagpapakumbaba. So, sabi nga dun sa Philippians, though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself, took the form of a slave, being born in the likeness of man. So, hindi lang basta nagkatawang tao si Jesus. 'Di ba? Parang nagpakaalipin pa siya. So, ang daan ng kahinaan, ng paglilingkod, ng sakripisyo, ganun pinakita ni Jesus kung paano ba tunay na magmahal. Yung pagpapakumbaba, 'di ba? Sa lubos niyang pinakita ang kababaang loob, yung walang kapalit, walang pagmamataas, kundi ganap na pagtatalaga sa Ama at sa atin. So, ang pagpapakumbaba ni Jesus, ang tunay na tanda ng pag-ibig. Kung nais natin na makiisa sa Diyos at tumugon sa kanyang pag-ibig, sana matuto tayong maging mapagpakumbaba. Marunong mapagpakumbaba sa kapwa, handang magpatawad, at bukas loob sa paglilingkod. Kaya kung pagsasama-samahin natin, ang ebanghelyo ay paanyaya sa atin na una, makiisa sa buhay ng Diyos, pakikiisa sa buhay ng Diyos Ama. At paano natin to gagawin? Yun ay sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. At paano natin ipapakita ang pagmamahal ng Diyos sa iba? Yun ay sa pagpapakumbaba na katulad ng ginawa ni Jesus. Ang landas na pinakita ni Jesus, nang sa gayon, lahat tayo dito sa lupa ay makakabalik patungo sa Diyos Ama. So, yun lamang po. Maraming salamat po, Brother Ivan. And thank you so much talaga po sa iyong napakaganda na ating pong summary. Ngayon po, ang coordinator po ng Arkham MBA Youth, si Brother RG Mendoza po, ang maglilid po ng opening prayer. Good evening, G. Itaas po natin ang ating mga sarili sa presensya ng banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito para makapagtipon-tipon po muli kami bilang isang pamilyang binuo po ninyo dito sa Biblical Spirituality Weekly. Panginoon, patnubayan niyo po kami ngayon sa aming gawain. Ipadala niyo po ang banal na Espiritu upang kami magabayan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tulungan niyo po ang aming ibang alalahanin sa maghapong ito at nang sa ganon ay matuon namin ang aming atensyon, ang aming mga pananaw, ang aming pag-iisip para lamang po sa inyo. Inaalala po namin ang lahat ng mga nandito sa aming pagtitipon na ito na sana po ay maging bukas sa paanyaya ng banal na Espiritu upang kami ay makapagnilay-nilay at tumimo sa aming mga puso at maisagawa po namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Inaalala din po namin ang iba pa po naming miyembro na wala po rito, na sana po ay sila po ay ligtas at nawa po ang mga may sakit at nasa banig ng karamdaman ay makatanggap ng lunas dulot ng iyong pagmamahal na nagmumula sa salita ng Diyos. Gabayan niyo rin po ang aming mga tagapagsalita, ang aming mga kabataan na narito po ngayon. Ipadala niyo po sa kanila ang lakas ng loob upang maipakita nila kung gaano kumikilos kayo po sa kanila. Ito ay aming samang dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you so much, RG. At ngayon po tayo magpapatuloy po sa ating panalangin sa pamagitan ng awitin po sa banal na Espiritu.
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon, ating pong papakinggan ang banal na ebanghelyo ng susunod na linggo. At ang babasahin para sa atin ay ang ating kapatid, si Arvin John Moran. Good evening po. Muted ka pa, Arvin. Yan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mamamayan na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at itinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko, na wika ng katiwala sa sarili. Aalis na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkautang. Dali, maupot ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito,
100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatitiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sa pagkapopotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Naming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Arvin. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pagninilay sa pamamagitan ng isang awit. Panginoong Jesus, ako ay nakikiisa sa iyong walang hanggan at walang katapusan. Sangkatauhang pag-aalay, iniaalay ko ang aking sarili sa bawat araw ng aking buhay at sa bawat sandali ng
Ngayon po tayo po ay makikinig sa ating po mga shares for this evening. Ang unang po mag-share po para sa ating ay si Brother Ricky Tadem from Our Lady of Fatima Parish po. Hi, Ricky. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Ayun. gabi. Thank you po, Sister Laces. So, unang-una po, magpapasalamat lang po ako sa Arca Ministry of the Biblical Apostolate sa pag-iimbita sa akin as a sharer. Lalo na po kay Brother RG kasi siya po yung nag-contact po sa akin. Ayan. Actually, itong gospel, talagang um, nag-reflect po ako dito kasi sabi ko, sobrang relate ako kasi kahit ako, hindi ako wais gumastos ng pera. Kaya naiintindihan ko po yung mga sila yung nangungutang. Kasi kunwari po ako, kwento ko lang po. Um, tuwing nasa school po ako, ayan, palaging may vacant kami for lunch. Eh, yung sa street po ng aming malapit na street sa school namin, para ang dami ng mga pagkain na below 100, kaya pwede ka makatipid. Pero ako po minsan kasi ayun, dahil sa stress ng school, ayan, parang napapawaldas ko yung pera ko ng higit pa sa 100. Ganun. So, hindi po talaga ako nakapag-ipon minsan. At kamakailan lang po, nasa MIBF po ako sa MOA, Manila International Book Fair. Tapos bumili po ako ng mga libro noon, tapos higit 1.5 po yung nagastos ko. So, again, hindi po talaga wais sa paggastos ng pera. Um, Actually, kamakailan lang din po. Tinanong po kami during one of the seminars sa Biblical Retreat sa St. Michael sa Antipolo kung anong hangarin namin sa buhay, ganyan. Sabi ko, simple lang po, yumaman. Kasi, I mean, yung perspektibo ko ng yaman ay kaya mong sustentahan yung mga tao na mahal mo, ganyan, na parang komportable ka sa buhay, di kayo nagsiskip ng meals. Pero ayun, sa akin po, ang pera naman ay may kahalagahan sa ating bilang tao. Um, Iyon sa mga pangangailangan natin, mga kagustuhan natin. Pero kasi kung mababasa po natin sa gospel, masama po yung gawin nating Panginoon yung kayamanan, yung kapangyarihan. Pero kung tatanungin ko po yung kayo, masama po ba pagliwaliw kung ganun? Masama po bang magwaldas ng pera para sa kagustuhan mo, para sa mga, you know, yung mga gusto mong bilhin. Gusto ko lang po i-share itong parable po. Ang parable of the rich fool o ang mayamang hangal. Sa aklat ni Lucas chapter 12 verses 13 to 21. Bali po ang buod nito. May isang mayaman na nagkaroon ng napakasaganang ani. Dahil wala siya mapaglagyan nito, nagplano siyang magpatayo ng mas malalaking pamalig para doon itago ang lahat ng kanyang kayamanan. Naisip niyang pagkatapos nito ay magpapahinga na siya at magpapakasasa sa buhay. Ngunit sa gabing iyon, sinabi sa kanya ng Panginoon na kukunin na ang kanyang buhay. Bali po ang aral na natutuhan ko rito ay yung buhay versus kayamanan. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Mahirap din po kasi kapag nalunod tayo sa ating mga kaari-arian, parang nade-develop din po sa atin yung kasakiman o greed. Dapat mag-ingat po tayo sa lahat ng uri ng kasakiman kasi dahil ang pag-iipon ng kayamanan para sa sarili ay walang kabuluhan kung hindi ka naman mayaman sa paningin ng Diyos, kung hindi nyo naman po ginagamit itong kayamanan para sa ikabubuti ng sarili mo at sa iba. At na-mention din po dito no, yung kamatayan. Para po sa akin, hindi natin alam kung kailan babawiin ang buhay na hiniram ng po natin. No? Kaya ang paghahanda sa ating kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa pag-iipon ng material na bagay. Kaya po parang hindi na po ito bago sa pandinig natin na parang we are attaining for heavenly treasures, not worldly ones.
Ayun. Dito rin sa ating mundong kinatatayuan, hindi tayo ang nagmamay-ari. Reference ko lang po ang Genesis chapter 2, verse 15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden, upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Tayo po bilang tao ay munting tagapangasiwa ng kanyang likha, kasama na roon ang kapwang tagapangasiwa. Alam naman po natin ang kasalukuyang issue tungkol sa korupsyon ng ating gobyerno, kung saan nubulsa ang binibigay na buwis ng mga manggagawa. Sa ating kabataan, lalo na itong issue tungkol sa konsumerismo, yung easy access sa pagbili ng mga gamitan, nasa isang pindot na lamang sa cellphone natin. So, mahirap din po na kung malulunod ka sa konsumerismo, sa iyong pera, magiging zombie ka na lang. Nagbili ng bili. Parang delikado po yun sa atin. So, dapat po, ang central message ko dito, gusto kong ipahiwatig na paglingkuran po natin ng tapat ang isa't isa at hindi po natin hahamakin ang ating kapwa tao. Kasi po, nasa gospel din po yung parang message na sa pinakadulo, yung paglingkuran ng tapat ng isa at hamakin ng ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos ng kayamanan. Napakita lang nito na kung sa tingin mo man, pinaglilingkuran mo ang dalawang Diyos, hindi yun totoo. Kasi yung isa po talagang tapat, minamahal ka ng lubos. Pero dito po yung isa sa kayamanan, sa tingin mo, mahal ka niya dahil ang dami, dahil binibigyan ka ng kasiyahan, pero sa dulo po, hamakan ka rin po niya. Kung hindi nyo po ito um, gamitin ng wais, gamitin ng may bahid ng kasakiman. Kaya dapat po ito yung bilang kabataan, sana hindi po nga tayo maging zombie ng konsumerismo, paggamit ng pera, at yun lamang po sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ricky. Napaka up to date po yung mga sharing mo, no? Especially regarding po sa mga kabataan. So ngayon po, ang ating pakinggan, ang ating second share po, si Sis Josea Lazarte. Hello, Josea. Good evening. Hello, sister. Naririnig po ba ako? Parang kailangan mo ilapit yung Yung mic po. Yes, yung Okay mic. na po. Okay na. Ayun. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Again, ako po si Josea Lazarte at gaya po ni Brother Ricky, nagpapasalamat din po ako sa pagkakataon na maimbitahan at makapag-reflect at makapagbigay ng aking saloobin tungkol po sa ating gospel. So, dun po sa ating gospel ngayon, may tatlong bagay lang din po ako na pinagnilayan. Unang-una po dito, siguro nung dati pag narinig ko yung gospel, sa bandang dulo po kasi ako tinatamaan dun ah, sa bandang dulo, parang sinabi ng direkta sa atin ng Diyos kung ano yung dapat at hindi natin gawin. Pero ngayon po, sisimulan ko dun sa pagkabasa ka uli dun sa ah, salita ng Diyos na yon. Nauna po sa aking tumimo yung katanungan niya or yung kalagayan, yung sitwasyon na binigay niya na tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Tapos sinabi naman ng kausap na steward ay ano na ang gagawin ko. So para po sa akin kasi kahit kabataan ako, dumadating tayo sa punto na mapapatanong tayo, ano ba yung kasunod kong misyon? Ano na ba yung kailangan ko pang gawin o kaya ko pang magawa? Personally po kasi, ah siguro yung levels din, alimbawa, nung pagka-graduate ko, parang ano ba yung kasunod na gagawin ko sa kolehiyo? Nung pagka-graduate ko ng kolehiyo, ano ba yung kasunod na gagawin kong trabaho? Pero
as a person po na tumutulong sa community at tumutulong sa simbahan, yung personal experience ko po came from nung nag-masters po ako sa ibang bansa. Parang sinabi ko doon na, kaya ko palang makahanap pa rin ng Catholic community kahit nasa labas na ako nung kinagisnan ko. So parang kahit hindi mo alam kung saan ka magsisimula, mapapatanong ka sa sarili mo na, ano na bang gagawin ko? At para sa akin po maganda na hayaan na lang din natin siguro yung Diyos na magturo sa atin kung saan ba tayo pupunta kasunod. Magmi-mission ba tayo? Ipapatuloy ba natin yung nakagisnan na natin? Pero sa bandang dulo po, pinili ko pa rin na maglingkod sa kung ano mang kaya ko. Nagpakilala ako Ano na yung baka pwede akong magbasa sa misa. Ganun po. So parang hindi ako matatakot na hindi ako matatakot na tanungin yung sarili ko, saan ba ako lulugar? Saan ba ako kasunod na pupunta? Ayun po. Tapos, yung pangalawa naman is, ah doon din po sa pagbabasa kasi ng ibang mga reflection tungkol sa gospel na to, nakita ko na bakit nga ba hindi niya kinondena yung pagwawaldas nung ah, servant niya or nung steward niya. Ang ginawa niya pa, pinuri niya yung katalinuhan na ipinamalas po nung taong iyon. Kasi thinking ahead, ano ba yung magagawa natin dun sa gifts of God na meron tayo na makakatulong sa atin dito sa mundong to? Thinking ahead din siya na hindi to pangmatagalan. Lilipas din yung panahon, baka lilipas din tayo. Pero yung kalagayan natin ngayon sa kung anong mga binigay sa atin, napapatanong ako, nagagawa ko ba to ng maayos? Nagagamit ko ba sila ng maayos? To my maximum potential. Ayun din po, to reflect on myself, ganun kasi ako klaseng tao. Parang ayoko sana na nabibigay ko yung bare minimum. Sana kaya kong ibigay yung lahat ng kaya kong gawin para sa bagay na pinili ko, sa bagay na pinagdesisyonan ko sa simula pa lang. So dito po parang iniisip ko na, tama ba? Minsan tama ba yung ginagawa ko o hindi ko alam kung ito na ba? Ito na ba yung the best na kaya kong gawin? And sana po, sa mumunti nating mga kayang gawin, kahit sa larangan ng pagsisilbi sa Diyos, sa pagsisimba, sa kung simpleng kabataan na pagsunod sa mga nakakatanda, sa simpleng pagkatao mo ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa batas. O kung kaya mo pang higitan yon, kung kaya mo pang ipaglaban yung mga tao na hindi nila kayang ipaglaban yung sarili nila. Kung kaya mong manindigan para sa mga taong hindi nila kayang manindigan. Ayun po, sana lagi nating gawin yung feeling natin kaya pa. Abutin natin yung best na kaya pa nating gawin. At sa panghuli po, ayun, tumatak din po sa akin yung, ayun nga, yung sabi na mas mahusay pang gumawa ng paraan yung mga makasanlibutan kaysa yung sa makajos. Feeling ko po kasi minsan, ah, gagawa ka ng paraan kapag hindi ka na natatakot. Pero hindi siya in a bad way na hindi ka na natatakot kasi ito yung naiisip ng Diyos or something like that. Pero kasi po dito sa gospel, pakiramdam ko, ang gusto niyang sabihin sa akin is, yun nga po, yung meron tayo ngayon, gawin natin kung gamitin natin sa mundong nandito tayo ngayon. Pero syempre, para lang din sa Diyos kung ano yung ginagawa natin. Hindi dapat natin abusuhin yung mga nakukuha natin. Pero dapat isipin natin na hindi tayo mag-iisip ng para sa ngayon lang. Kasi yung ginagawa natin ngayon, ayun po, yung mga ginagawa natin ngayon, the rewards will be sa kingdom ni God. So, dapat iniisip na lang natin, gagawa ako ng mabuti, yung ginagawa ko ngayon ay para dun sa hinaharap ko. Hindi lang na parang, okay naman to, ganto na lang.
okay lang akong magkasala ngayon kasi bukas or mamaya magsusorry naman ako. Ayun, sana parang minsan iniisip ko rin na yung mga bagay na ginagawa ko sa mundo, matutulungan niya ba ako na makarating sa kung saan ko gusto, which is yung kaharian ng Diyos. I'm not sure din po dun sa exact saying na to. And kay Pope Francis po ata galing to na uh, we are called to be saints, sent forth as heroes. Ayun, so medyo mahirap na pangarap maging santo. Pero kung kaya nating abutin yon, kung kaya nating laging isipin na kaya nating tumulong sa kapwa, yun po kasi yung quote din na I try to live by during my service with God. Ayun po. Thank you very much. Maraming salamat, Josea, at sa lahat ng mga kabataan. At ngayon po tayo magpapatuloy po sa ating pagninilay sa pamamagitan ng exposition of the gospel na ibabahagi po para sa atin, siyempre, ng ating director, si Father Adonis Saclolo. Good evening po, Father Ad. Magandang gabi mga kapatid, mga Bible Apostles, Coordinators, Arkham MBA Youth, yung mga kapatid natin na kasama nating nagpapahinga sa salita ng Diyos pagkatapos ng buong maghapon nating kapaguran. Mga kapatid natin nasa FB Live, no? Mga kapatid natin na galing pa sa iba't ibang bansa. No? Alam niyo po, ang ating ministry ay dumaan lamang sa dalawang mahalagang event. No? Unang-una, yung retreat natin na totoong nakapagpahinga tayong lahat at nakapagnilay patungkol sa pag-asang binibigay ng Diyos. Nung nakaraang Sabado naman, yung mga coordinators at yung iba pang mga kapatid at officers ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate ay nagkaroon tayo ng Arkham MBA Annual Planning na hindi lang naman reporting sapagkat sharing din at napakaganda. Tuwang-tuwa ko nung napakinggan ko yung sharing ng mga coordinator sa bawat parokya, yung kanilang mga sakripisyo, yung kanilang ginagawa, no? At totoong talagang hahanga ka, no? At maniniwala ka na merong Espiritu Santong gumagabay sa lahat, no? Kasi kung iisipin natin, etong mga taong ito, no, parang ibinibigay ang oras nila, napapagod, namamasahe pa, yung pera nila ginagastos nila para saan? Para ipalaganap ang salita ng Diyos. At ito yung napakagandang konteksto nitong ebanghelyo natin ngayon. No? Simulan natin yung ebanghelyo natin ngayon doon sa huling talata, yung huling salita. Sabi rito, hindi ka maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ibig sabihin ng dalawang Panginoon, isa yung tunay na Panginoon, yung tunay na Diyos, isa yung nagkukunwaring Panginoon o yung Diyos-Diyosan. Sinabi rito, hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. No? At ito yung magiging konteksto ng ating pagninilay ngayong gabi. No? Hindi pwedeng pagsabayin. Parang sinasabi na ni Jesus, hindi natin pwedeng pagsabayin. No, sapagkat kung pag-ibig ang pinag-uusapan, hindi maaaring mahal natin ang Diyos, ngunit mahal din natin ang kayamanan. Malinaw na sinabi ng ating Panginoong Jesus, yung isa mamahalin natin, yung isa kamumuhian natin. Kaya nga ang taong mahal ang kayamanan, malinaw sa ebanghelyong ito, hindi niya mahal ang Diyos. At ang paglilingkuran niya ay kayamanan. Kaya nga ang tanong dito, kapag gumigising ba tayo sa umaga araw-araw, bakit tayo gumigising? Para yumaman o para sa Diyos? Ito yung malaking larawan na sinasabi sa atin ng Panginoon na araw-araw kailangan nating mamili. Kung sino ang iibigin, kung sino ang paglilingkuran. Ngayon ang problema rito, kapag ang pinaglingkuran natin ay ang mga Diyos-Diyosan, nasa lumang tipan ito, nasa Psalm 115, sabi ron, ang mga Diyos-Diyosan ay they have eyes but they cannot see. They have ears but they cannot hear. They have mouth but they cannot speak. They have feet but they cannot walk. Ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyosan ay patay. Mukha lang buhay pero patay. At sabi ron sa Psalm 115, and their makers will be like them. So kung sino man yung sumusunod at sumasamba sa Diyos-Diyosan na patay, akala niya magkakaroon siya ng buhay, ngunit hindi. Hindi siya maaaring bigyan ng buhay ng huwad na Diyos.
At kung kayamanan ng huwad na Diyos, hindi maaari siyang bigyan ng buhay. Kaya nga yung maraming tao na nangangarap na yumaman, sapagkat iniisip ng mga tao na naroon ang buhay, sila ay naliligaw. Sa harap ng mabuting balitang ito, totoo, no? Meron nga akong nabasa, no? Isang istorya na totoo at palagay ko nangyayari sa maraming lugar sa iba't ibang bansa o kahit dito sa Pilipinas. No, merong isang mayamang lolo, no, na taon-taon ay ginagather niya lahat ng mga anak niya, lahat ng mga apo niya sa tuhod at napakasaya nila. Nandun sila sa isang mahabang labesa, kumakain, nagmamahalan, nagtutulungan. Ayun yung nangyari sa maraming taon. Nung namatay yung lolo, natural, mayaman siya, gumawa siya ng last will and testament. At nagtipo na naman yung mga anak, yung mga apo sa tuhod, nandun na naman sa mahabang mesa. Ngunit isang abogado na yung nandun. At nung binasa na yung last will and testament, yung isang buong malaking pamilya na dati-rati ay nagmamahalan ay nagtutulungan, ay nagsimulang mag-away-away. Ito ang problema ng tao. Kapag ang Diyos ay kayamanan, hindi siya bumubuo. Siya ay nagwawasak. Hindi siya nagbibigay ng buhay, siya ay nakamamatay. Kung maalala ninyo, around 2015 to 2018, nagkaroon ng inflation. At before nun, meron pang economic bubble sa buong mundo. No, makikita natin yung mga stock markets, di ba, nagbagsakan. Humirap yung ekonomiya ng buong mundo. At maraming tao na nagtrabaho at nag-invest sa stock market, nung nakita nila yung kanilang mga stocks na unti-unting nagko-collapse at bumabagsak, nagpakamatay. Anong ibig sabihin nito? Sapagkat inilagay nila yung buhay nila doon sa Diyos-Diyosang nawawala. At kapag nawala na, yung pinaglalagyan mo ng buhay, yung pundasyon kung bakit ka nabubuhay, wala na rin kahulugan ng buhay. Kaya kaya nilang kitilin ang kanilang mga sariling buhay. Iba yung taong inilalagay yung buhay niya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kailanman ay hindi mawawala. Yumaman ka man, guminhawa ang buhay o maghirap, bumagyo sa panahon ng kapayapaan, may buhay ang isang taong nakalagay ang buhay niya sa Diyos. Kaya nga, kung babalikan natin itong talinghagang ibinigay ng ating Panginoon, yung isang katiwala ay naglustay nung hindi naman sa kanya. At ito ang problema ng maraming tao. Akala natin sa atin ang lahat. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga sa atin. Tayo ay pinagkatiwalaan lamang. Kahit ang mga sarili nating buhay ay hindi natin pag-aari, ito ay pahiram ng Diyos at ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. At kung ano ba nang nasa buhay na ito ay pinagkatiwala lang ng Diyos, talino, lakas ang ating pinag-aralan. Bakit tayo nagtatrabaho? Ito ay bigay ng Diyos. Yung mga salaping kinikita natin sa ating mga pagpapagal, ito ay ibinigay ng Diyos. Ngayon, ang problema nitong katiwalang ito, akala niya ay sa kanya yung pag-aari ng kanyang Panginoon. Kaya nga, winaldas niya at nilustay niya sa sarili niyang paraan at sa sarili niyang kaligayahan. At ito naman talaga ang kahulugan ng pagwawaldas. Lahat ng nagwawaldas ay gustong gamitin yung kayamanang akala niya sa kanya para sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin ng isang taong waldas, hindi niya iniisip ang iba. Ang iniisip niya lang ay yung sariling kaligayahan. Kaya nga nung pinatawag siya nitong Panginoon, sabi niya, ano itong naririnig ko sa'yo? Ihanda mo yung ulat. Maghanda ka ng ulat kasi naririnig ko, winawaldas mo ang aking kayamanan. At ito ay magandang balita. Sabi, maghanda ka ng ulat dahil tatanggalin na kita. Pero doon sa oras na nag-uusap sila, hindi pa siya tinatanggal. Dahil pinaghahanda pa siya ng ulat, ibig sabihin, binibigyan pa siya ng panahon. Makikita natin dito, no? Napakaganda. Ba't hindi agad tinanggal? Yung immediately fired. Hindi. Maghanda ka muna ng ulat dahil tatanggalin na kita. Ito yung sitwasyon. At dito pumasok sa krisis itong taong ito. Naku, ano na yung gagawin ko? Sabi niya, hindi ko naman kayang magtrabaho. No? Hindi ko naman kayang maghukay dahil mahina ako. Hindi ko naman kayang mamasukan. Nahihiya ako. No? Anong gagawin ko? At dito sa panahon ng krisis, pumasok sa kanyang isip, alam ko na, yung mga nagkakautang sa Panginoon ko, kakausapin ko. No? At alam na natin yung sinabi dito, yung isang taong may utang
na mga tapayan ng langis, sabi niya, bawasan mo. Ito na lang ang ilagay mo at alisin mo na yung iba. Yung iba naman, yung isa naman may mga utang na mga sako ng trigo, bawasan mo rin. No? At ito na lang ang ilagay mo. Bakit niya ginawa ito? Sinabi niya, kung maaalis man ako sa trabaho, hindi na ako katiwala at wala akong kaya ng mamasukan, may tatanggap sa akin sa kanilang tahanan. At ang iniisip niya ay itong mga taong babawasan niya yung pagkakautang. No? At dito kaya tinawag na tuso. No? Ang tuso ay marunong sa maling paraan. Kaya pag tinawag ang isang taong tuso, marunong ka, ngunit ginagamit mo yung karunungan mo sa maling paraan. No? At ito nga yung ginamit niya. Bakit? Gusto niyang may tumanggap sa kanyang tahanan kahit anuman ang mangyari. Ngayon, sabi ng mga nag-aral sa kultura ng mga Hudyo, merong ibang dimensyon itong mabuting balitang ito. Sa kultura raw ng mga Hudyo, ang isang taong mayaman, kadalasan kumukuha talaga siya ng isang taong pagkakatiwalaan. At ito nga yung katiwala. Ngayon, hindi ito sinasahuran, itong katiwala. Mamamahala siya sa mga triguhan, sa mga pisaan ng ulibo para gumawa ng langis, at siya na ang bahalang kumuha ng komisyon para sa kanyang sarili. Dahil nga tiwalang-tiwala sa kanya yung Panginoon. Kaya nga, yung ganong pagtitiwala ay maaring magdala sa temptasyon na lustayin. Yung, hindi lang yung komisyon niya, kundi pati yung para sa Panginoon. No ngayon, kung titignan natin ito sa ganitong cultural tradition, mauunawaan natin na maaaring yung ibinawas niya sa mga utang ng mga nagkakautang sa kanyang Panginoon ay pwede niya sanang kuning komisyon para sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya kinuha. Para bang ipinatawad niya na. Ngunit self-vested interest pa rin ang intensyon niya. No? Papatawarin ko na to, hindi na ako kukuha ng komisyon, pero baka tanggapin niya ako sa bahay ko, sa bahay niya. No? Ngayon sinabi rito, yung mga nagkakautang ay nagkakautang sa kanyang Panginoon. No? Ang ibig sabihin, may utang pa rin sila na dapat bayaran. Pero itong taong ito, pwede niyang iulat na ito yung babayaran ng mga taong ito at hindi niya na isasama yung komisyon niya sana. At ito yung ibinigay niya. Ang sabi ng ibang mga nag-aral sa ebanghelyong ito, sa panahon ng krisis, nagbabago ang tao. Kaya nga nung binigyan siya ng panahon ng kanyang Panginoon na gumawa ng ulat, doon niya na pag-isip-isip na kailangan kong gumawa ng paraan. At hindi niya nalalaman, kahit ang intensyon niya ay magkaroon lang ng matitirahan o matutuluyan kung wala na siyang trabaho, hindi niya nalalaman, nagbago na yung kanyang kaisipan. Hindi niya na unang inisip yung kanyang sarili. Kahit iniisip niyang naghahanap lang siya ng matitirahan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbigay siya para sa kapwa. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pinuri ng Panginoon itong tusong alipin. Ngayon, kailangan maging malinaw ito sa atin. Hindi pinupuri rito yung pandaraya at yung pagwawaldas. Hindi iyon ang pinupuri ng Panginoon. No, sapagkat ayon ay totoong mga kasalanan. Ang pinupuri dito ay yung katalinuhan. Yung katalinuhan na iisipin mo na sana ay may tatanggap sa iyo. At ang susi para may tumanggap sa iyo, kailangang may ibigay ka. No? Kaya nga, bandang huli, yung ibang bahagi ng ebanghelyo kung ipagpapatuloy natin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga tao sa daigdig na ito ay matatalino sa mga makamundong bagay. At itong tusong katiwala ay matalino sa makabuntong bagay. Ang iniisip niya ay yung matutuloyan niya sa mundong ito. No, kaya nga naisip niya yung ganong paraan. No, pinatawad niya at binura niya yung ibang bahagi ng pagkakautang. Matalino siya sa mundong bagay. Ngunit ang sinasabi rito ng ating Panginoon, no, kung gagamitin lamang ng mga tao yung katalinuhan, ngunit hindi sa makamundong bagay, kung hindi sa mga makalangit na bagay, pwede, mas mabuti. Kung ang kayamanan natin dito sa mundo ay gagamitin natin hindi sa
mga makamundong bagay kung hindi para magkaroon ng tirahan sa buhay na walang hanggan, ayun ang karapat-dapat gawin, sabi ng Panginoon. Ngayon, kung lalagumin natin, kung isa-summarize natin, itong tusong katiwala, ang gusto niya lang ay yung tahanan na matutuluyan dito sa lupa. Ginamit niya yung kikitain niya sana, pwede niyang kunin para sa kanyang sarili, para magkaroon ng tirahan dito sa lupa. Pero sabi ng Panginoon, gamitin ninyo ang inyong mga kayamanan, kahit ano pa yan, hindi para magkaroon ng tutuluyan dito sa lupa, kung hindi para makapasok sa kalangitan at sa buhay na walang hanggan. No? Kaya nga, ano ba yung kayamanan na dapat nating ipunin sa langit? At ito na naman, napagnilayan na natin ito. Kung mag-iipon daw tayo ng kayamanan, wag na rito sa lupa. Mag-ipon ng kayamanan sa langit. At paano ba tayo makakapag-ipon ng kayamanan sa langit? Unang-una, sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, maging tapat ka sa maliit na kayamanang bigay sa iyo dito sa mundo. Kasi kapag tapat ka sa maliit, no, tapat ka rin sa malaking kayamanan. So ito ang susi. Binibigyan tayo ng pagkakataon sa maliliit na kayamanan dito sa mundo. At kung maging tapat tayo at ito yung gagamitin natin upang makapasok tayo doon sa buhay na walang hanggan, naroon ang totoong kayamanan. Ngayon, yung magdaraya raw sa maliit na bagay, magdaraya rin siya sa malaking bagay. Hindi siya makapagkakatiwalaan. Kung yung buhay natin dito sa mundo ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at hindi natin ginamit sa kalooban ng Diyos, paano pa kaya yung buhay na walang hanggan, mas malaki, mas malawak, walang hanggan nga na gustong ipagkatiwala sa atin ng Diyos kung hindi tayo tapat sa maliit at maiksing buhay sa daigdig, paano pa nga naman ibibigay sa atin yung buhay na walang hanggan? So, sa madaling salita, ang larawan nitong ebanghelyong ito, no? Itong buhay natin sa daigdig, tayong lahat ay katiwala. At inaanyayahan tayo na maghanda ng ulat. Ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon, gumawa ng paraan para makapag-ipon ng kayamanan sa langit. Gamitin yung mga kayamanan na narito sa mundo, kung ano man ang mayroon tayo, no, para magkaroon ng tirahan, hindi dito sa lupa, kung hindi sa buhay na walang hanggan. No? Kaya nga, itong ebanghelyong ito ay akmang-akma sa panahon natin ngayon. Ngayon, napakaraming ang gulo-gulo sa Pilipinas, di ba? Investigasyon sa Senado, sa Kongreso, yung mga pangungurakot. Bakit may baha? Dahil yung panglaban sa baha, nagastos. No? Kung makikita natin, bakit ba nagkaganito ang mundo? At ito yung sinasabi ng ebanghelyong ito. Dalawang uri ng tao. Isang taong gumigising sa umaga para maglingkod sa kayamanan. Ngunit yung isang taong gumigising para sa maglingkod sa Diyos, no? Totoo, maaring wala tayong kayamanan kung ihahalin tulad sa iba. Sa mata ng mundo, maaring wala tayong kayamanan. Ngunit meron tayong kayamanang iniipon sa langit. Kaya nga, babalikan ko yung nakaraang annual meeting natin. Tuwan-tuwa talaga ako sa mga nagre-report. No? Biruin mo, yung mga kasama nating Bible Apostles, pagod na magtrabaho buong maghapon, galing sa opisina, no, pupunta pa sa isang chapel para mag-Bible study o pupunta pa sa isang grupo ng lector commentators para mag liturgical Bible study. Napakagandang pakinggan. Pero sa likod ng isip ko noon, ito yung mga tao na kung ituturing natin ay wala namang yaman dito sa mundo. Pero sa mata ng Diyos, sila yung mga totoong mayaman. Kaya nga itong ebanghelyong ito, unang-una ay napakagandang pagnilayan. Gamitin natin yung pagiging matalino sa pag-iipon ng kayamanan, hindi para sa kayamanan sa lupa, kung hindi para sa kayamanan sa langit. At paano tayo magiging matalino? Magiging matalino tayo kung alam natin kung anong meron tayo. Meron akong oras, meron akong kakayanan magsalita, mayroon akong kakayanang magturo, o meron akong kakayanang pinansyal para suportahan yung mga gawain ng misyon, no, ng simbahan, ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. O meron akong isang Sabado para dumalaw doon sa bahay, no, para mag Bible enthronement. O meron akong isang buong araw na
na maaari kong magbigay ng pagtuturo, no, biblical catechesis o biblical recollection sa aming parokya, ito yung taong matalino. Alam niya kung saan niya gagastusin o kung saan niya uubusin yung kayamanang mayroon siya. Sapagkat itong kayamanan na ito ay ginagamit niya hindi para sa kanyang sarili, o kundi para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, magpasalamat tayo. Meron pa tayong panahon. Gamitin natin itong mga panahon na ito na maging matalino at ihanda yung totoong dapat nating panuluyan, isang panuluyan at tirahan na hindi mawawala. Ito yung tahanan sa kalangitan. Paano natin ito gagawin? Sa pamamagitan ng buhay natin dito sa mundo, ng maiksing buhay natin dito sa mundo, kung saan meron tayong mga taglay na kakayanan at kayamanan, ating gamitin para makapag-ipon ng kayamanan sa langit at maging susi rin ng pagkakataon nating tumuloy sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikipagnilay sa ating lahat. Sana sama-sama nating ipanalangin ng bawat isa at tayong lahat ay maging mga matalinong katiwala. Sige, maaari na tayo, sister, magdasal. Taas natin ang ating mga panalangin. Yung mga narito sa Zoom, kung gusto ninyo pong magtaas ng inyong panalangin, pwede po kayong mag-unmute at itaas ang inyong mga panalangin. Panginoon, naway sa takbo ng mundo ngayon na pinangungunahan ng mga material na bagay, mga temporal things, na alam naman naming pansamantala lang, sana po ay magkaroon kami ng karunungan at katapangan na mas piliin ang relasyon namin sa Panginoon. Ganon din ang yaman namin sa oras, sa pananalapi, talent, time, talent, time, and lahat pong yun ay maibigay namin at maipamahagi namin sa mga nangangailangan din po. Tulungan niyo po kami na hindi rin po namin kaya itong gawin, kundi po sa bulong ng banal na espiritu na lagi niyo pong ipinadadala sa amin. Sana din po ay maging sensitibo ang aming mga tenga at puso sa pakikinig kung anong dapat namin gawin upang kami pa po ay makalubos-lubos na makasunod po sa inyong mga kautusan. Ito po ay hinihingi namin sa ating Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Nawa po kami ay maging matalino sa inyong mga salita, ganun din po na maging practical po kami sa mga desisyon, hindi para sa aming sariling interes, kundi para sa kapakanan ng maraming tao. Panginoon, tulungan mo po kami na maging malinis ang aming mga intensyon sa aming apostolado, sa lahat ng mga ginagawa namin. Ipinapanalangin po namin, Panginoon, ngayon ang mga magulang na nagturusa dahil sa kamatayan ng isa sa kanilang mga anak. Ganon din po ang mga may sakit, ang mga tao na nagdaranas ngayon ng matindi na pagsubok. Ito po yung aming dalangin sa tulong ng inyong mahal na ina, ang Birhen Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, kami po ay nananalangin na patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan sa aming misyon ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita at pagpapakalat na iyong kaharian dito sa lupa. Nawa sa aming pagkilos sa araw-araw, kami iyong panaganahin, Panginoon, bigyan ng iyong grasya, gabay ng Espiritu Santo upang lahat kami ay makatungo sa langit na aming tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din ang mga panalangin hindi namin nasambit at nanatili sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Sa lahat ng masama. Announcement tayo, Sister Tere. Yes po. Tere is ready with the announcements po. Yes po. So, ayan. Hello po. Magandang gabi po sa lahat na kasama po natin sa Zoom at sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating Facebook Live. Ayan. Ayan. So, ito po, napakita ko lang po, nais ko po magpasalamat muna ulit sa mga nakasama po namin coordinators and officers po sa nakaraang annual planning po natin nung Sabado. Ayan. So, makita niyo yung pictures po nila and a few. So, sila po yung mga tinutukoy po ni Father na masisipag at talagang ginagawa po ang lahat. Patuloy po ang misyon sa kanilang mga parokya. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. And next. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating entry program, The Power of the Word of God, sa Don Bosco Parish ngayong September 19, 7 p.m. po to 9 p.m. So, para po sa mga inyong mga miyembro na hindi pa po nakaka-attend, kindly coordinate na lang po sa ating, kay Sister Christy de la Cruz, ang ating coordinator po sa entry program. At para rin po sa ibang mga parishes na parang interested, kung sa future po, in the near future kayo po ay parang naghahanap pa rin po ng ganyan, ng ganitong event, ayun, message nyo lang po kami para po makapag-prepare po tayo sa mga, kahit po next year. And ngayon pong October 4, ang ating NCR Biblical Apostolate General Assembly for year 2025. So ito po ay gaganapin sa San Bartolome Church and St. James Academy sa Malabon City. So ito po ay libre, pero ito po magsisimula ng alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon. So ayan, admission is free po. Pero dahil marami po tayong mga dioceses na kasama po sa event na ito, limited po ng 50 participants from our archdiocese ang makakasama lang po dito. So, pinakita ko po ito, pero tinakpan ko lang po yung registration link at ang ating QR code para rin po makipag-coordinate po ang mga coordinators and parish biblical apostolate sa kanilang mga parokya. So, ayun po, para po sa mga baka meron na po mga members na interested to join, you can message po yung inyong parish coordinators and hopefully po kapag naayos po natin kung magiging ilan po yung mga representatives, ayan, we'll send po yung mga yung finalist po ng mga makakapunta po sa event po na ito. And yan, ngayong October 11, for next month po, October 11 po ang ating monthly meeting and information. So this time po, 9 a.m. pa rin po ito hanggang 12 noon. So this time po ang ating venue ay sa Conference Hall, Payo sa 12 Catholic Center, UN Avenue, Manila. So ito po ay libre. Ayan, para po sa mga nanonood po sa ating Facebook Live na hindi pa po nakakapunta sa ating libre information, ayan, pumunta lang po kayo or kindly message us po sa ating Facebook page so we can prepare po sa ating munting salo-salo para po sa araw po na iyan. Pero para naman po sa mga kabilang na sa kanilang mga parokya, you can message po yung inyong coordinators and we'll also send a running list po para ma-update po natin kung ilan po talaga yung mga makakapunta po sa October 11. Ayan po. And hindi ko po nasama dito, pero ayun, for the month of November naman po, ayan, will be ang ating Advent Recollection po ay sa November 29. So other details will be shared po sa ating group chat at sa ating Facebook page. Pero ayun po, paki-secure na rin po ang date na po na iyon dahil panigurado po, yun din po ay isang libreng activity or event po para sa lahat. Pero yun, sinasabi ko na po in advance. At ayun, patuloy po natin i-share at i-like ang ating mga Facebook social media accounts sa Facebook at sa ating YouTube channel so we can share our daily reflections ayun po, natin sa ating page. And patuloy po ang ating every Tuesday Biblical Spirituality Weekly sa mga nais po maging volunteers. You can message us or message po ang ating coordinator ng Biblical Spirituality Weekly kay Brother Andrew Cruz.
Ayan po. At yun lang po, Father at Sister. Baka po may nakalimutan po ako. So Wala po. Tere, last Yes sa po. annual planning nagsabi yung youth coordinator si RG no na willing pa lang ating mga kabataan na mag-host ng Biblical Spirituality Weekly once a month no. So Yes siguro po, meron na Father. tayong isang one week every month slot sa mga kabataan no. Siguro si RG na lang yung maghahanap no ng mga pupuno ng mga roles no sa ating Yes po. Biblical Spirituality Weekly. Maraming salamat sa mga kabataan natin no na punong-puno ng zeal no o pag-aalab no sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming salamat din po sa inyong lahat na walang pagod no nakikisama sa atin sa pagninilay ng salita ng Diyos. At ito pong ating mga ginagawa ay nakakaabot po sa maraming tao, maraming nagpapasalamat sa kanila dahil may mga panahon na kailangan talaga nila ng liwanag sa madidilim na sitwasyon ng buhay. Nagiging instrumento po tayo para sa kanila. Kaya salamat po sa inyong lahat. Pagpatuloy po natin itong gawain na ito na gawain ng Diyos. Sige po, tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Okay, see you next Tuesday. Good See evening. you po, Father. Good evening po. Thank you po, everyone. Thank you, everyone. Lumabas na tayo ng Facebook para hindi makikita tayo. Ay, nakikita ko puro sa Department of Labor. Si Jairus lumabas yan. Thank you po sa inyong lahat. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po. Salamat Sa mga po. kabataan. See you. Thank you Good po, night, Sister Papa. Good night, Papa. Brother Joe. Sister Sam. Thank you rin po. Sa San Felipe Neri, sila sama-sama together. Alam ko po yan. Si Josea, nasa work ka pa. Ay, si Brother Elson, nasa LRT, MRT, kung saan. Sa biyahe. Ay, nasa biyahe. Tignan nyo. Biblical Spirituality Weekly on the go. Thank you sa mga taga-Fatima na marami dyan. Ricky, thank you so much. Salamat po sa inyong lahat. Bye, Ate Tere. Good night po. Bye. Thank you po. Ayun ko na. Bye. Bye, Ate Christy. See you sa Friday.